Hi everyone! Ako po si Mama Bea. Welcome to my channel. Kung bago ka lang sa channel na to, ako po ay gumagawa ng ilang mga tutorial na pwede ninyong mapakinabangan kagaya nito. Nagkakaproblema ka rin ba sa pagbe-verify ng iyong GCash account gamit ang Digital National ID? Panoorin niyo po ng buo ang video na ito para ang itatanong niyo na lang sa comment section ay yung mga hindi ko nabanggit sa video. At please don't forget to subscribe at mag-like sa video after watching. Thank you. So marami po ang nahihirapan sa pagbe-verify ng kanilang GCash account gamit ang Digital National ID. Yung Digital National ID po kasi, ayon sa latest po na abiso ng PhilSys, ay hindi po basta-basta pwede i-print kasi hindi po tayo authorized na mag-print nito. Ang magpiprint lang nito is PhilSys. Hindi rin po siya pwede ipa-PVC. I-laminate, I'm not sure din kung pwede, pero to be sure na hindi tayo lumalabag sa batas, wag na lang. Kaya nga siya tinawag na Digital National ID kasi digital lang siya. Ibig sabihin, pwede lang natin itong i-download at i-screenshot at i-save sa ating cellphone para magamit natin sa ating mga transaksyon. And yes, dapat po itong tanggapin sa lahat ng uri ng transaction subject to verification. Ngayon po, ang GCash, tinatanggap na po ng GCash ang Digital National ID. Kung makikita nyo dito sa listahan ng mga ID na tinatanggap ng GCash, nasa listahan na po ang Digital National ID. So, kita nyo naman. So, ibig sabihin, tinatanggap na nila yan. Ang problema, kaya tayo nahihirapan na mag-verify ng ating GCash account gamit ang Digital National ID is kapag malabo yung camera ng cellphone na ginamit natin sa pag-scan ng Digital National ID natin. Pwede din na kapag nasa madilim tayo nag-i-scan or mali yung pag-scan natin at may mga mali sa inilagay nating information. Now, kung tama naman lahat ng information mo at match naman sa nasa ID mo, yung mga nilagay mong information sa nasa GCash account mo, paano nga ba ito susolusyonan? So, keep on watching this video kasi ituturo ko sa inyo. A few days ago, bumili po ako ng bagong SIM card at gumawa ako ng bagong GCash account. And guess what? Nahirapan din ako mag-verify ng aking bagong GCash account gamit ang Digital National ID. Ang una kong naging problema is malabo yung camera ng isang cellphone na ginamit ko. So, nung nag-scan ako ng ID, hindi ko agad na itutok yung camera sa screenshot ng Digital National ID ko. So, yun. Medyo blurred yung pagkakakuha ng picture ng national ID ko. Tinanggap naman niya, nagkaroon ng check sa gitna. Ang problema, blurred yung pagkaka-picture ko. Hindi ko agad napansin na blurred pala. So, na-submit ko siya. So, na-reject yung aking unang GCash verification attempt. After 2 days siya nag-text sa akin na hindi approve yung verification process ng aking GCash account. So, kung 24 hours na at wala ka pang nare-receive na text message mula sa GCash, malamang nire-review pa nila yung mga information mo. It may take up to 7 days. Kapag 7 days mahigit na hindi pa nila nare-replyan or wala pa silang sinesend sa'yo na confirmation message ng iyong verification, ibig sabihin ay humaba yung pag-review nila ng account mo and marami silang nire-review account. So, ang gagawin mo is kukontakin mo na ang GCash. Pero may separate video ako about that kung paano. So, nung hindi natanggap yung aking verification attempt sa unang try, nag-try ulit ako after nung rejection. Ganoon naman talaga, di ba? Try and try lang tayo. So, eto na nga. Sa ikalawang verification attempt ko, ang ginamit ko naman ay eGov PH na Digital National ID. Yung nasa eGov PH app ang ginamit ko, hindi rin tinanggap. Kahit malinaw na yung pagkaka-screenshot ko ay pagkaka-scan ko sa aking ID. Kasi
may namali pala akong naisulat na info. Hindi ko napansin, may maling info yung nailagay ko. So, napagpareho ko yung birthplace ko at saka yung aking current address. So, nalito ako doon. Kaya importante na babasahin nyo talaga ng maigi yung mga nakasulat sa screen, mga nakasulat sa GCash, sa pag-fill out ninyo ng form sa GCash para hindi magkamali. And make sure na yung mga information na ilalagay nyo sa GCash ay kaparehong-kapareho nung nasa digital national ID ninyo. As in, kaparehong-kapareho dapat. Pangatlong attempt ko, nako, after 2 days ulit nag-text, rejected na naman. O, di ba? Rejected palagi. So, ang ginawa ko, heto na, nagpalit ako ng camera ng cellphone. Nagpalit ako ng cellphone. Ginamit ko na yung isa kong cellphone sa pag-scan ng aking digital national ID. Sinigurado ko na yung mga information ay tama. At isa pang mahalagang tip sa pag-scan ng digital national ID mo sa GCash verification, dapat ay patayo ang cellphone mo na ginagamit mo sa pag-scan. Yung screenshot ng ID, pahiga o landscape. Pero yung pag-scan mo or yung cellphone na gagamitin mo sa pag-scan ay dapat naka-portrait mode o patayo para tanggapin ng GCash. And important tip number 2, dapat sa live selfie, bukod sa dapat ay wala kang ibang kolorete sa mukha, dapat ay walang takip yung mukha, dapat ikaw ay nagsiselfie sa maliwanag, bukod doon, dapat yung itsura mo sa selfie mo, sa live selfie, ay hindi nalalayo o halos kapareho ng picture mo sa digital national ID mo. Doon ako nahirapan kasi yung live selfie ko pala ay magkaibang itsura ng live selfie ko sa picture ko na nasa national ID. Kasi ang picture ko dun sa national ID ko, bagong gising ako nun eh. Nakapuyod ako, nakatali yung buhok ko. Tapos, madilim, medyo, basta parang hindi ako yung nasa national ID ko. Kakaiba, di ba? Yung mga picture natin sa national ID natin, kakaiba. So, nung nag-selfie ako, iba yung itsura ko sa nasa national ID. So, ang ginawa ko, tinali ko muna tong buhok ko kahit bagong reband. Tinali ko muna, tapos medyo sumimangot ako, medyo kinopya ko yung itsura ko doon sa picture na nasa digital national ID ko para magkapareho yung live selfie at saka yung nasa digital national ID ko na picture. So, after ika-4 na attempt, yun na. Saka pa lang na-approve ang verification ng aking bagong GCash account. O, di ba? Ang daming pinagdaanan. Muntik na din akong mag-give up. Kasi ang tagal nila bago mag-send ng verification notice. So, yung sa akin, usually every other day, yung minsan 3 days na, wala pa. Hala. So, ang ginawa ko, syempre, patient lang. Tsatsagain mo talaga ng bongga kung digital national ID ang gamit mo sa pag-verify ng iyong GCash account. So, nasa ating mga kamay, literal, at nasa ating mukha ang ikaka-verify, ikaka-approve ng verification ng GCash natin gamit ang digital national ID. So, itry mo ulit. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Kasi sa dami na nagbe-verify siguro kaya sila natatagalan. Pero kung talagang 7 days na at hindi pa na-verify yung GCash account mo, kontakin mo na ang GCash. At gagawa ako ng video tungkol dyan. Kung paano kontakin ng GCash kapag lampas ng 7 days ay hindi pa na-verify yung iyong account. Para naman sa mga hindi pa marunong gumawa ng GCash account, may video din po ako na i-upload about dyan. Kaya subscribe po kayo sa aking channel para makita nyo din yung iba ko pang mga tutorials about national ID, digital national ID, GCash, at iba pang mga bagay-bagay na pwede nating mapakinabangan. Maraming salamat for watching. Stay safe.